sana na magbanggit ngayon ng that we can initiate, or any interested party can initiate impeachment process against the justices themselves. Ayaw ko pa sana. Pinagbantaan ni De Lima na posibleng mag-file umano sila ng impeachment naman sa mga justices na naglabas ng desisyon kaugnay sa naging impeachment ni Vice President Sara. Abay, maupos po pala yung mga justices natin sa Supreme Court kung mangyari ito, mga kababayan. At ang mga grupo din ni De Lima ay pumunta kanina sa Supreme Court upang mag-imar or para questionin itong naging desisyon ng Supreme Court na sinasabing unconstitutional itong impeachment laban kay Vice President Sara. At Jingo Estrada naman ay sinasabing lahat halos ng mga senador ay susundin ang naging desisyon ng Supreme Court. Kaya agad sinabi ni Jingo Estrada na walang mangyayaring impeachment trial sa Senado. Lahat po yan ay ating pag-uusapan, mga kababayan. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang i-like, i-share ang video ito. Maraming salamat po and paki-subscribe na rin, mga kababayan po natin. Sige, unahin po natin dito sa pagbabanta ni Leila De Lima. Alam niyo, mga kababayan, maswerte itong si De Lima dahil hindi po siya nasama sa kinasuhan ng indirect contempt sa Supreme Court ng mga abogado na sumusuporta sa desisyon ng Supreme Court. Okay, simulan natin dito sa sinasabi ni De Lima at kayo na pong bahala ang magusga dito, mga kababayan. Kung, paano kung hindi nila pansinin yan? Paano kung hindi lang nila hindi pansinin, insultuhin pa nila, katulad ng kanilang unang order sa Congress, no? Anong magiging recourse ng Kongreso? Yan ba ay pag-uusapan nyo sa Kongreso, yung possible impeachment ng mga justices? Yan ba ay pupunta sa kalsada na People's Tribunal labang kay Vice President Sara? So ano yung mga recourses? Ngayon kasi as we speak, may nagrarally sa Supreme Court eh. If there's even any recourse. Any of those can be resorted to. Ayaw ko pa sana na magbanggit ngayon that we can initiate, or any interested party can initiate impeachment process against the justices themselves. Ayaw ko pa sana. Pero that probability ay nandyan. Nandyan. Kasi kung, as you said, paano kung totally disregard yung motion for reconsideration? Dahil nga sinabi nila dun sa desisyon na immediately executory. But it doesn't mean ay final na. It doesn't mean wala nang pwedeng kumestyon. So, umaasa pa talaga pala, mga kababayan po natin, itong si De Lima, no, na babalikta rin or bumaliktad itong mga justices na nagdesisyon na unconstitutional itong impeachment against kay Vice President Sara. Nako, De Lima, baka ikaw yung susunod na makasuhan ha ng indirect contempt. Andiyan ka na naman. Akala ko humingi ka na ng sorry sa mga justices. Ngayon bantaan mo na posible silang ipa-impeach. Nako. Kasi the very right to file MR is actually part of due process naman ng any party of any case, including the respondents here. So kung gano'n ang gagawin nila at magmatigas at maging strong sila, halimbawa they issue something, even a short resolution which would be tantamount to really yung ano ba, yung parang alam mo yung mga ito, parang mga bata, no? Hindi sila makatanggap ng kanilang pagkatalo. Si De Lima, itong mga pink dilaw, no? Kaya obvious talaga na ito ay mga binabayaran para lang, no, i-push itong impeachment against kay Vice President Sara. Lalong gisgisin yung ang pag-insulto Pirada ito si De Lima, no? Ay nako, De Lima. Sa House as an institution. We cannot blame anyone or any group, or for that matter the House itself, if it would also consider the filing of impeachment case against the Supreme Court justices themselves. Oh, sige, impeach nyo lahat ng mga justices. Oh, kayo na lang lahat ang maging Supreme Court. At maganda dyan, no? Total, hindi naman sila susunod sa highest court natin. I-abolish na lang nila ang Korte Suprema. Kayo na lang yung magdedesisyon sa mga unresolved, unconstitutional issues. Or kaya, yung mga hindi ma-resolve ng constitutional issues, sila na lang magdedesisyon. Buisit talaga mga ito. But pero parang ano na rin yan, ang hirap nun eh. Sana hindi yan mangyari. Now we will be, you will be pushed to the corner na yan na lang ang tangi nating magiging solusyon. Kasi wala ka na talagang kwenta, De Lima. Para na rin yan.
constitutional crisis eh. You know, I mean, that is Nako, sige ka. actually a constitutional crisis because one co-equal body is going against another one head-on. Papa-impeach buo. So wala tayong magiging Supreme Court in the meantime. And so what happens to to the administration, the work Wala na daw magiging Supreme Court, mga kababayan po natin. Dahil lahat daw po ay ipapa-impeach na ni De Lima. Ibang klase rin itong pag-iisip, no? Talagang nababaliw na si De Lima, ha? At ganyan na po sila kadesperado na i-impeach itong si Vice President Sara. Kaya dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema, i-impeach din daw ang lahat ng mga justices. Dami na namang pera mo ubos dyan. At tibang-tiba na naman yung mga kongresista kung sakaling mangyari yan. Okay. Puntahan naman natin yung mga nag-file kanina. No? Nasa Korte Suprema kayo. Nag-file ng MR dito sa Korte Suprema. No? Ito, grupo rin ito nila De Lima, itong Tindig Pinas. And kasama din dyan yung pamangkin ni Chris Aquino, pamangkin ni Noynoy, no? Na mukhang mongoloid din. Anyway, ito, panoorin natin yung mga ito, no? Araw ang ilang individual na kasama sa mga naunang naghain ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Desperado. Dr. Sylvia Estrada Claudio, co-convener ng Tindig Pilipinas, maling-mali ang desisyon ng Oo, ito I think sila yung mga naunang nag-file ng impeachment kay VP Sara, no? Kakapal ng pagmumukha ng mga to, no? Dahil una, no? Alam naman nila na ang impeachment kay VP Sara ay walang kwenta. Ito po is highly politically motivated at may mga nagbaback up yan sa kanila para i-push itong impeachment na ito. Di ba? Ito pink dilaw ito. Ito mga makakaliwa itong grupo na ito eh. So talagang pinupush nila ito. And tinan mo, makakalata talaga na coordinated yung kanilang mga attack. Imagine mo magpapile ng MR tapos babanat si De Lima at sabihin na no, ipapa-impeach ang mga justices. Parang gusto nilang takutin pati yung mga nasa Supreme Court na kailangan ay baliktarin ang kanilang naging desisyon na unconstitutional ang impeachment process against kay Vice President Sara. Ang ganyan yung kanilang style eh. Pero alam nyo mga kababayan po natin, itong mga justices na ito, sanay na ito sa mga pagbabanta at pananakot. Si De Lima, nako, yung isang convicted na galing sa kulungan. Korte Suprema at kasama sa kanilang paninitigan ang pagtutol sa naging ruling ng Korte. Naniniwala po kami na maling-mali ang naging desisyon ng Ano yung mali talaga kasi hindi pabor sa inyo eh. ating Korte Suprema. Mali po siya dahil sa reasons na sinasay. Unang-una po yung 1 year na daw po. No? We did file the first impeachment Hindi kayo na lang mag-Supreme Court, mga tanga. Kasi ka doon pa, mga bobo kayo, kagaya ni ka doon. complaint. At minanmanan po namin kasi kami ang first complainants. Ayun nga, no. Sila yung mga first complainant. Sisihin nyo si Tambaloslos dahil pinatulog nila. Nakita po namin na hindi na-initiate. Nabinbin po eh. At masama nga po ang loob namin doon. Di po ba? Kaya nung nakita naman namin na na-file na yung fourth impeachment complaint, pumayag na po kami. Dagdag pa ni Dr. Claudio, naniniwala sila na nag-overstep ng bahagya ang SC. Paliwanag niya na nagsimula na ang Senado at malinaw sa Constitution na sila na ang may karapatan dito. Ang pagkakaintindihan niya nila ay magta-trial at doon ang due process magaganap para kay Piti Duterte. We don't believe it's unconstitutional at naniniwala po kami na ang nangyari po ay napipigilan ang taong bayan na humingi ng pagsingil ng account. Rally na kayo sa IDSA. Ipa-impeach nyo na yung mga justices. Yan naman ang gusto nyo eh, no? Magwawala kayo dahil hindi kayo napagbigyan. Pumirma din kayo sa resolution ni Risa Hontiveros. Ability sa high officials. Nilinaw rin ni Dr. Claudio na hindi dapat nalalapat ang 1-year bar rule sa kanilang kaso dahil ang kanilang unang Magaling pa to sa Korte Suprema eh, no? reklamo ay hindi na-aksyonan ng House of Representatives. Naniniwala po kami na yung sinasabi ng Supreme Court na nasobrahan yung 1-year rule, hindi po nangyari yon, no? Kasi
Ang ganda na kanilang pangalan pala, no? Napansin ko lang mga kababayan. Tindig Pilipinas. Parang channel ko lang ang Bugtaw Pilipinas. Napakaganda sana Tindig Pilipinas, no? Kung sana hindi lang po si Vice President Sara ang kanilang inaatake dito. Pero obvious naman na itong Tindig Pilipinas ay binuo para lang, no, umatake sa mga Duterte. Kasi kung pag-uusapan mulit at mulit, sabihin natin ito, no? Kung ang pag-uusapan ay confidential fund, kalahating bilyon ang confidential fund ng DILG, ng DOJ, and 4.5 billion ang confidential fund ni Bongbong Marcos. Lahat po yan. Wala ni isa dyan na isinapubliko. Diba? Ang confidential fund lang ng OVP ang sinasa publiko. Sabi nila wala namang kasing issue. Wala namang issue kay VP Sara. Diba? Kasi sinabi nga po ng Commission on Audit, diba, na unmodified yung report na nakuha nila or yung resulta ng kanilang pag-check na mga dokumento na isinumite ng OVP ay unmodified. Ibig sabihin, walang problema at nakasunod ito sa tamang proseso. Bakit yung ibang mga agencies, no, ibang ahensya ng gobyerno natin, bakit hindi nila tinitingnan? Bakit nakatikom ang kanilang bibig, nakapikit ang kanilang mga mata, sarado ang kanilang mga tenga sa issue po ng PhilHealth, sa issue po ng flood control, sa issue po ng maanumalyang bicameral report, and of course, no, yung mga tinapyasan na budget, kagaya po ng budget ng Department of Education. Yung PhilHealth na walang subsidy, itong matinding traffic na walang solusyon, at ang baha na lang, ang ina. Yan ang napakatinding problema ngayon. Kahit yung mga malalaking media personality nga, hinahanap na Nasaan na ba kasi yung budget ng flood control? Pero mga ito, busy pa rin sa pagpapa-impeach kay VP Sara. Hindi ba nila nakita kung magkano na ang utang or kabuang utang ng ating bansa? 17.27 trillion. At sa kay Marcos Jr. lang, halos umabot na ng 5 trillion ang kanyang utang na wala tayong nakikita na magandang proyekto o mas malalaking proyekto na tayo po ay mapapahanga. Dahil puro patsi-patsi lang, no? Ang pinakamalaking proyekto niya so far ay ang pag-upadala kay President Duterte sa dahig. So bakit ang mga ito nakapikit yung mata, sarado yung mga bibig, no? At may earbuds yung tainga ng mga ito. Po, hindi naman na-refer to the Committee on Justice, even yung first complaint namin. Ngunit sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema noong July 25, ang tatlong naunang impeachment complaints ay ikinonsidera ng terminated o dismissed at hindi ito aksyonan ng Kamara hanggang sa sila ay mag-adjourn. Dagdag pa ng hukuman, may paglabag sa due process sa proseso ng impeachment. At ito rin naman ang idinepensa o dinepensahan ng grupo nila Dr. Claudio ngayong araw. Naniniwala din kami na katulad nung dating nangyayari naman ay yung immediate transmittal to the Senate after the fourth impeachment complaint garnered the right number of endorsements was in order. Well, basically po, yung So, isa pa ito, no? Ito po si Kiko Aquino D. Yung kasama rin to sa Tindig Pilipinas. Na nag-iingay ngayon mga kababayan po natin. Ito na naman yung mga Aquino, no? Obvious talaga naghahaman ito sa posisyon. Wala nang amor yung mga tao sa kanila. Pero patuloy pa rin sila nag-iingay. Kasi iniisip nila sa totoo lang mga kabayan na baka pansinin po sila ng mga Pilipino ngayon dahil nag-iingay po sila kay VP Sara. Pero ang hindi nila napapansin, lalo po silang nasisira, mga kababayan. Okay. Nararamdaman po kasi namin mga unang complainants na nag-file noong Disyembre ay ayun nga po, parang sobrang tagal. Parang mungguloy din to, no? Nakita ko lang, parang daw yung magsalita, parang Martin Romualdez. Obserbasyon ko lang yan. Po tayong nanawagan na aksyonan yung complaint, no, mula sa pag-file ng Disyembre, mula sa Pebrero na talagang nagpatumpik-tumpik yung ating Senado na hindi pa nila ito na-aksyonan. And then nitong may
nagmukhang may konting progress dahil nag-convene na bilang impeachment court yung Senado. Tapos biglang may lumabas na ganitong decision from the Supreme Court na parang wala naman kaming ginawang mali. Parang Wala kayong ginawang mali. Akala mo lang yun. Pero ang House of Representatives, nakita ng Supreme Court na talagang maling-mali ang kanilang ginagawa. Siyempre, aminin mo ba may mali ka? ayos naman yung pag-file. Parang maayos naman yung lahat ng tungkulin namin bilang mga mamamayan. Sinundan namin. Tsaka sinundan namin yung nakasulat dun sa Constitution na citizens may file, may initiate as an impeachment. So, ganyan na po kadesperado yung mga pink dilaw ngayon, no? Na mapatalsik itong si Vice President Sara at makuha nga ang posisyon. Pero, syempre, ginagawa nila ito, nakikipag-alyansa po sila kay Bongbong Marcos na dating galit na galit po sila at kay Martin Romualdez dahil yung common enemy nila yung mga Duterte. Di ba? Tayo mga kababayan po natin, no? Ano ba yan? Bakit mo tinantad yan, no? Kaya nga tayo mga kababayan po natin kung sino po yung susuporta sa kay Vice President Sara, susuporta sa mga Duterte against kay Marcos o dito sa mga pink dilaw, suportahan din natin. Diba? Kasi kung iisa lang naman yung ating kalaban at kung sila ay handang magpo-protect kay Vice President Sara at manawagan na mapauwiin po si Tatay Digong, isuportahan din po natin. Anyway, no, hayaan na natin yung mga siraulo na to, no, Aquinong ito, sila de Lima. So punta tayo dito mga kabayan po natin, no, sa naging ng mga senador, desisyon ng mga senador at kung sila po ba ay susunod sa naging decision ng Supreme Court. Okay? Kasi yung mga Aquino na yan, sila Risa Ontiveros, no, itong si de Lima, desperado yung mga galawan ng mga yan. Gagawin nilang lahat para tuluyan nilang mapatanggal sa pwesto itong si Vice President Sara. Pero God is good nga at hindi po sila nagtatagumpay. At ako nakikita ko positive. Hindi po magbabago ang desisyon ng Supreme Court. Takutin at takutin at takutin man ni de Lima na sila po ay ipapa-impeach. Lalaban yung mga taga-Supreme Court na yan. Okay, punta tayo dito sa sentimento nga ng mga senador. Ayon dito kay Senator Jinggoy Estrada. Impeachment pa rin yan. Ang mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. So kung ganun, no more impeachment trial? No more, because ang sabi ng Supreme Court sa decision, no more impeachment na, yun lang. Congratulations na, Baby Sara. The Supreme Court, sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction. Dahil unconstitutional nga yung final ng House of Representatives. So, we do not have any jurisdiction anymore. And the Senate will not convene as an impeachment court. Tama. Because we do not have any jurisdiction anymore. Pero sir, open ka pa rin. So, by August 6, no, wala nang convene na mangyayari. Kundi ang nakikita ko dyan ay magkakaroon ng matinding debate sa Senado. Yan ang nakikita ko. Debate yung mangyayari dyan. Legal, ay mga arguments nila, mga legal. Of course. Of course. So pwede pa mag-change yung mind? Hindi lang. Kasi I will abide by the decision of the Supreme Court. Kahit pa Nako. Galit na naman si de Lima kay Jinggoy. Yung kanilang dahilan. Ang ultimately, ang Supreme Court naman ang masusunod. Hindi naman sila. Unless pag nag-file ang House ng MR at ma-reverse, that's the time we will abide. Aasa pa sila na ma-reverse. Wala sila dyan. Kung ni-reverse ng Supreme Court. Decide on August 6. Pabobotohan na. Yes. Whether to abide or not to abide. Sir, magbubota kayo as a doon, sir, kung o-abide pero hindi legally. Parang rin. If you abide by the ruling of the Supreme Court, technically, it's not amount to dismissal of the case. Pero di-decision. Wala na lawyer, pero yun ang interpretation ko. Pero mag-decision kayo as a legislative body, hindi as an impeachment. Yes, no, not as an impeachment court. Then we will never convene again as an impeachment court. Yan. No, hindi po sila magko-convene by August 6 as an impeachment court. Kundi sa plenary nila pag-uusapan kung o pagbobotohan kung susundin ba ang desisyon ng Supreme Court o hindi. At sinabi ni Jinggoy Estrada, kilala naman natin kung sino yung mga ayaw na sumunod, no? At alam naman natin kung sino mga senador na handang sumunod
sa desisyon ng Supreme Court. At sa totoo lang mga kababayan po natin yung mga pumerma, no, iilan lang po yung pumerma. Ayan, okay. So ito po sila mga kababayan po natin. 4 na senador lang ang pumerma sa resolution para iapila ang Supreme Court ruling sa impeachment. 4 lang po sila. Fantastic 4. At itong mga walang kakwenta-kwentang mga senador. Diyos ko, bakit nananalo pa po yung mga ito? Puro political propaganda, puro sariling interest lang ang kanilang pinaglalaban. Lalo na itong si Risa, si Soto, si Kiko at si Bam. Naku po, nangangarap pa yan na maging presidente yung Aquino na yan. Anyway, bukas po yung ating comment section para sa inyong mga komento at opinion. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat po mga kababayan.